Bago po ako mag-start, gusto ko lang po una magpasalamat po sa opportunity na binigay sa akin ng Panginoon ngayong araw na ito. At alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa LGI, sa Winwatch family kasi sa lahat po ng event ng buhay ko, present po sila. Present po talaga ang LGI and Winwatch family. No po. Kwento ko lang po, 2016, alam niyo, na-car na po yung car ko. Through WK po ni Pastor Bernie, na-recover po yung sasakyan. Amen. Praise. Sige po, deserve ng Panginoon ang palakpak para sa Lord. Amen. 2017 naman po, nangailangan po ako ng dugo. Through Pastor Chris po, na nakakuha po ako ng dugo. And Ate Chacha, nabigyan din ako sa St. Luke's. Hallelujah. Social ang dugo. Praise God. Tapos, 2018 po, na-hospitalize po ako. Na-hospitalize po ako. Grabe talaga, halos mamatay ako. And praise God po, dumating po sila Pastor Mina, Pastor Esther sa hospital. Pinuntahan pa po nila ako, napakalayo po ng hospital. At nagdala po sila ng financial help galing sa LGI. Praise God. Hallelujah. At 2024 po, last year lang, may pinagdaanan na naman akong battle. Kaya yun yung talaga yung request ko kay Pastor Aaron, yung ano ba yun? This is how fight my battles, no? Nung 2014 po nakasangla po yung aming bahay, yung aming titulo ng bahay, through LGI, through WK, through prayer. Nandito yung mga donors ko. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Through LGI, through sa inyo po, na-recover po ang aming bahay. Praise be to God. Kaya alam niyo po, super thankful po ako sa Panginoon. Dinala niya po ako dito sa family ito. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, we love you with the love of the Lord. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. At alam niyo po, even itong pagtayo ko po dito sa pulpit, talagang prophetic din to kasi nakasulat po ito sa prophetic calendar ko. Itong PLS, at February 30, nag-chat si Pastor Cookie sa akin na yun nga, invitation. Tapos tiningnan ko yung calendar ko. March, sabi ko, magpipreach ako. Sabi ko, my God, grabe ka talaga. Kaya maging excited po tayo doon sa prophetic calendar natin. Amen? Bantayan niyo yan. Amen? Praise God. My title of my message tonight, humility is a weapon. Ayan. Paano ba nagiging weapon o sandata ang pagpapakumbaba? Amen? Paano ba? Ngayon, meron tayong pag-uusapan sa 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 26. Ito si King Jehoshaphat. Paano niya hinarap yung kanyang battle? Alam niyo po, itong si King Jehoshaphat, lulusubin po siya ng mga 3 kaharian. Ito po yung Moabites, Meunites, Ammonites. 3 versus sa isa. Pero alam nyo, paano ang ginawa, anong strategy ang ginawa ni King Jehoshaphat? Nung binabasa ko po itong verse na ito, nakita ko po yung humility ni King Jehoshaphat. At titake ko na rin po itong opportunity, magpasalamat kay Pastor Mina at Pastor Esther. Ano po ito? Pinagpuyatan po namin. Praise God. Hallelujah. Ito si King Jehoshaphat, 3 laban sa isa. Paano ginawa ni King Jehoshaphat itong laban na ito? Nagsabay-sabay sila. Dito papasok po yung ating unang principle. Number 1 principle natin, humility admits your limitation. Praise God. Inaccept niya, inamin ni King Jehoshaphat yung kanyang limitation. 2 Chronicles 20 verse 12, "Oh our God, won't you stop them?" Sabi ni King Jehoshaphat, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." Praise God. Sabi ni King Jehoshaphat, "Yes, Lord, hari nga ako. Pero ngayon, hindi ko magagamit yung aking pagiging hari laban sa 3. Pero kilala kita. Alam ko yung track record mo. Alam ko ang track record mo sa Israel.
Kaya, alam niyo po, dahil sa authority na meron si King Jehoshaphat, nag-declare siya sa buong Juda, hari siya ng Juda, nag-declare siya, sabi niya, mag-fasting tayo at isik natin yung direction ng Lord. Kasi alam ni King Jehoshaphat na mapupulbo sila ng 3 kaharian na ito. Pero, buti na lang po, kilala niya ang Diyos ng Israel. Alam mo, tayong lahat, meron track record si Lord sa iyo. Amen? Kaya hindi tayo dapat bibigay. Mas lalo tayo, alam nyo, pag binigyan tayo ng Panginoon ng testing, mas lalo dapat tayong mag-advance. Amen? Hindi pa backward, pa-advance, no? Kaya ang enemy natatakot siya pag lalo na nandyan na yung testing, no? Kasi yung mga anak ng Diyos, nag-a-advance, nagwi-win-watch pa, nagpapa-WK pa. Amen? Praise God. Hallelujah. Humility recognizes our limitations. No? Sabi nga ni King Jehoshaphat, hari ako eh. Hari ako. Pero wala akong magagawa sa laban na ito. Merong isang hari na makakatulong sa akin. Ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Amen? At alam niya, pag itong hari na ito ang nilapitan niya, siguradong magtatagumpay siya. Amen? Praise God. Sigurado. Amen? Sino ang naniniwala yung hari na yan ay hari mo din? Amen? Yung malakas na hallelujah! Yes. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Second principle natin, humility acknowledges that only God has the power to help you. Naniniwala po ba kayo na si God lang po ang makakatulong sa atin? May mga bagay na hindi natin kaya, no? Pero pag nandyan ang presensya ng Diyos, kayang-kaya ng ating Panginoon. 2 Chronicles 20 verse 6, Jehoshaphat prayed, Lord, the God of our ancestor, are you not the God who is in heaven? Sabi ni King Jehoshaphat, you rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand. No one can withstand you. Amen? Nakita ni King Jehoshaphat sa pamamagitan ng kanyang panalangin na walang makakatagal sa kanya. Amen? Walang makakatagal sa Panginoon. Amen? Kahit yung sobrang laban na meron siya. Yan. Makikita natin si King Jehoshaphat na recognize po niya yung ability and power ng Panginoon. Amen? Amen? Sino po dito nakaranas ka na ng maraming milagro sa Diyos? Amen? Hallelujah. Yung alam mong wala na, pero biglang darating. Yung may masama ka nararamdaman, bigla kang lumakas. Amen? Praise God. Last week po, Pastor Cookie teach us about Tov Ayin. No? Means good eye. Ano ba yung nakikita ni God sa sitwasyon mo? Dapat napapractice pala natin kung ano yung nakikita ni God sa sitwasyon natin. Amen? Makita mo kung bakit ka merong ganitong testing? Kasi meron palang ipapakita si Lord diyan sa testing na yan. Una, maaari na dinedevelop ni Lord yung patient mo. Dinedevelop ni Lord yung trust mo. Dinedevelop ni Lord yung pagtitiwala mo sa Kanya. Amen? Praise God. Practice seeing what God sees with your eyes. Ano ba yung nakikita ni God sa sitwasyon natin? Amen? Kaya nga po, may WK, pag mayroon tayong hindi maintindihan, nag-i-inquire tayo sa Panginoon. Amen? Ito din po ang sign ng pagiging humble sa Lord. Kasi lumalapit ka sa Diyos. Lord, hindi ko alam anong mangyayari sa akin. Pero si Lord, ipapakita niya, no? Step by step. Praise be to God. Meron po akong i-share na testimony sa inyo. One time po, sa deliverance session, one time, dun sa church namin, yung church po namin, nasa mall. Tapos po, meron pong magpapa-counsel, pastor. 3 sila, isang babae na magpapa-counsel kasama yung kapatid at nanay niya. At akala namin, counsel lang.
Pero hindi namin alam na meron palang something. Yung babae, habang kinakounsel po siya, na-demonize. Talagang, yung babae po ito lumakas yung boses niya, lumaki yung boses niya. Nagboses, nakakatakot. At humaba ang dila. Kami naman, doon sa kwarto na yon, nandun kami, kinakast out namin, in the name of Jesus, lumayas ka dyan. Dumating po sila 4:00 ng hapon. 9:00 na, hindi pa tapos. Yung mga kasama ko doon sa kwarto, naglabasan na, siguro nagtatanong na sila sa Lord, bakit ba ganito, bakit ganyan? No, ako naman, 2 na lang kami natira na nagmi-minister doon sa na-demonize. Tapos, nakaramdam po ako ng gutom. Sabi ko, Lord, gutom na ako. Gutom na ako, Lord. Sabi ko, Lord, gutom na ako. Sabi ko, Lord, ba't ayaw lumabas ng mga demonyong ito sa babae? Sabi ko, ano ba ang problema? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, Lord, paano namin ito lalabas sa mall? Magtatakot yung mga tao. Paano bubuhatin ito, Lord? And suddenly, narinig ko yung instruction ng Holy Spirit. Kasi humingi po ako ng WK sa kanya. Ayun nga, humingi akong WK. Sabi niya, papasukin mo ako sa kanya. Bigla ako nakakaroon ng revelation. Yung revelation ko, nga, pag si God yung pumasok sa kanya, wala na makaka-take over dyan. Lumakas talaga yung yung faith ko. Sabi ko, in the name of Jesus, gusto ko makausap yung may-ari ng katawan na yan. In Jesus' name. And suddenly, nagbago. Bumalik yung boses yung babae na mismo. At alam niyo po nangyari, sabi ko, sis, tanggapin mo si Holy Spirit sa buhay mo. Tanggapin mo siya. Tapos alam niyo po, inilid ko siya sa prayer. Sabi ko, in the name of Jesus, Holy Spirit, come into my heart. Come into my life. And suddenly, alam niyo po, hindi na makapasok yung devil sa kanya. At alam niyo po, nangyari, di ba 2 na lang kami natira? Pagpasok ng mga kasama namin, nagwo-worship na kami kay Holy Spirit. Amen. Anong lesson doon? Hindi kasi kami una nagtanong. Di ba? Ang tagal. Ganun lang pala kadali kapag nag-i-inquire sa Lord. Amen. Diyos ko, Lord, sabi ko, ganun lang pala kabilis. No? Hallelujah. Humility acknowledges that only God has the power to help you. No? Realization diyan, humble yourself before God. Amen. Praise God. Alam mo, ayaw ng Diyos ng mayabang. Diba? Gusto niya ng mga humble. Amen. Hindi attracted si Lord sa mayabang. Attracted siya sa humble. Amen. Hallelujah. Sabi nga ng Bible, ang nagpapakataas ay lalong ibababa, pero yung nagpapakababa, siyang itataas. Amen? Kapag alam mo, naging successful tayo sa buhay, kung lalo kang itinataas ng Lord, lalo kang bumaba sa Lord. Amen? At lalo kanyang pagpapalain. Praise God. Alam mo, ang trabaho ng enemy, anong trabaho ng enemy? Payabangin tayo. Pero ang trabaho ng banal na Espiritu Santo, maging mapagpakumbaba ka. Amen. Hallelujah. Alam mo, kapag nasa sa iyo yung anointing na ito, panalo ka. Panalo ka. Amen. Again, hindi talo ang nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Praise God. Third principle, humility asks God for a word of knowledge and instruction. Ang pagiging humble pala, nagtatanong sa Diyos. Nagpapadabaluke, no? Hindi kaduwagan yung magtanong sa Diyos. Lalo nga yun, gusto ng Panginoon. Natutuwa po ako minsan, tinuruan kami ni Pastor, maging makulit kayo sa Lord. Alam mo, revelation sa akin ni Lord, mas gusto niya ng makukulit. Di ba? Kasi faith yun eh. Di ba? Kinukulit mo si Lord. Hanggat hindi mo nakikita yung result ng panalangin mo, hindi ka titigil. Amen. Praise God. 2 Chronicles 20 verse 13 to 14. Sabi diyan, all the men of Judah and their wives and children and little ones stood there
before the Lord. The Spirit of the Lord came on Jahaziel, the prophet, as he stood in the assembly. Nag-inquire, nagbigay, nag-release ng WK ang propeta. Amen. Napakahalaga po nun. No? Sino po dito narilisan ka ng word of knowledge? Lumakas ka. Di ba? Wala naman dito narilisan, nalungkot ka, di ba? Di ba? Lahat ng narilisan dito, na-encourage ka, no? Praise God. Ito din po yung naranasan ni King Jehoshaphat. Mas lalo po siyang tumapang nung may word na siya. Anong word niya? Sige, next slide. Ayan. Sabi diyan, he said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you." Maari ito rin ang word ni Lord sa inyo. "Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's." Hallelujah. Sabi pa ng propeta, "Tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid or do not be discouraged. Go out and face them tomorrow, and the Lord will be with you." Grabe yung assurance na ibinigay ng propeta kay King Jehoshaphat. Amen? Grabe po yung assurance na binigay ng propeta. Yung binigay na word ni Lord sa Panginoon. Amen? Sabi dito, be open to God's will. Dahil sa pagpapakumbaba natin sa Diyos, makukuha natin yung clear instruction and word ni God. Anong sabi ng propeta? Do not be afraid or discouraged, for the battle is not yours but God's. May problema ka financially, the Lord says, do not be afraid or discouraged, for the battle is not yours but God. May nararamdaman ka sa katawan mo o may sinabi ang doktor, do not be afraid or discouraged, for the battle is not yours but God's. Openness to learning, humility encourages us to acknowledge that we don't have all the answer and be open to a new knowledge and perspective. Praise be to God. Sige po, meron po ako uling isang i-share sa inyo na testimony. Wala pa po ako nung time na ito sa Winwatch. Hindi pa ako ganun ka-sensitive sa work ng Holy Spirit. Nasa corporate world pa po ako nung time na ito. One time po, may dumating na guest speaker sa bahay po namin. Sa church po namin. May dumating na guest speaker, very anointed. At habang patapos na po yung kanyang preaching, yung message niya, si Lord nag-speak. Sabi niya, ibigay mo yung iPad mo sa pastor na ito. Narinig ko yun. Siyempre, ang tendency ko, sabi ko, in the name of Jesus, I rebuke you, Satan! Kasi nga, hindi pa ako aware. Nirebuke ko na, kapatid, hindi nawawala. Sabi niya, ibigay mo ang iPad mo sa pastor na ito. Eto na. Sabi nung pastor, ministerial time, sabi niya, meron dito, may pinagagawa ang Diyos sa'yo, gawin mo na. Sabi ko, Lord, ikaw talaga to. Ikaw talaga to. Start na po akong umiyak nun. Sabi ko, Lord, 7 months ko pa lang nagagamit. May balansi pa to, 5,000. Ano ko, Lord? Lord, wag mo naman munang kunin. Tapos, wala talaga. Alam mo, pag may pinagagawa pala ang banal na Spirit, hindi ka mapakali. Di ba? Hindi kayo mapakali. Adi, ito na. Sabi, ibigay mo yung iPad mo sa pastor na. Yung pastor nandun sa harap. Sabi, lumakad na ako, tumayo na ako sa inuupuan ko. Tapos, sabi ko dun sa pastor, paglapit ko sa kanya, Pastor, pinabibigay po ni Lord sa inyo yung iPad. Tapos sabi ng pastor, kasi hindi ko mabitawan. Kasi sabi ko, Lord, baka magbago pa isip mo, Lord. Alam mo, nakarinig na naman ako ng another word.
bitawan mo na. Binatawan ko na. Pagbalik ko sa upuan ko, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ang dami namang tao dito, bakit ako pa? Sabi ko, bakit ako pa, Lord? Ako talaga. Sunday yon. Monday, meron ako inaanak sa kasal. Sabi niya, Ninong, samahan mo ko sa recto, magpagawa tayo ng invitation. Punta akong recto. Nagtatrabaho siya sa Ortigas, magkikita kami sa Isitan. Pagbaba ko ng recto, merong umakbay sa akin. Akbay niya. Sabi niya, huwag ka maingay. Hold up to, may I speak. Sabi ko, ano na naman to, Lord? Another testing na naman. Sabi niya, hold up to. Sabi niya, na mental block ako kasi hindi ko alam gagawin. First time. Alam mo, ang mga magnanakaw, kilala niya yung mga bagong salta eh. Di ba? Yun. Dinala ako sa isang iskinita. Tapos, nung dinala niya ako sa iskinita, sabi, ibigay mo lahat ng laman ng bag mo. Binigay ko. Kaya naka-relate ako doon kay Pastor Cookie. Binigay ko yung laman ng bag ko, pera. Alam mo kapatid, nakakataka lang, yung dala-dala kong cellphone noon, keypad lang, yung tig 700. Oo. Binigay na ang pera. Siyempre nanginginig ka, first time. Ibibigay na yung cellphone, bumagsak pa. Hindi nagkalat pa, pinulot ko pa. Sabi ko, kuya, sandali lang. Binigay ko. Tapos hindi pa natapos doon. Nag-request. Sabi ko, kuya, binigyan ako ng wisdom ni Lord. Kailangan makuha ko yung SIM card. Sabi ko, kuya, akin na lang yung SIM card. Arborin ko na lang yung SIM card. Pumayag si kuya. Sabi niya, sige na, mais ka na. Kamot-kamot siya ng ulo. Sabi, ano ba itong na-hold? Tapos, siyempre, tawa-tawa tayo din. Pero nakakatakot nung time na yun. Kayo, natatawa ba kayo dyan? Ayun. Punta na ako sa maraming tao. Punta ako sa maraming tao para secured ako. Tapos, naghahanap ako ng tao na ma-insitar nung SIM card. Siyempre, nanginginig ako. Sino magtitiwala sa akin? Pero meron naman po, praise be to God, merong isang good Samaritan. Pinahiram niya yung phone niya at na-call ko yung inaanak ko. Sabi ko, inaanak, magkita tayo sa Jollibee. Doon mo pumunta, na-hold up ako, sabi ko sa kanya. Tapos, pinuntahan niya ako doon, pinakain ako sa Yellow Cab. O, di ba? Sosyal. Pero, mga kapatid, hindi ako makasubo. Kasi nandun pa rin yung panginginig ko, yung takot, sobra. Ito na. Tapos nung nahimasmasan na ako, sabi ko, may realization ako eh. Sabi ko, Lord, kahapon, pinabigay mo yung iPad ko sa pastor. Kung hindi ako sumunod sa'yo, dala-dala ko yung iPad ko, nakuha yun ng magnanakaw, masakit sa dibdib yun. Kasi nung Sunday, hindi ako makamove on hanggang gabi. Yung na-realize ko na kalooban pala ng Diyos yun, sabi ko, praise God! Yung iPad ko, nakikita ko, ginagamit ng pastor para i-release yung word niya sa congregation. Amen? Sabi ko, buti na lang, sumunod ako sa'yo. Kung hindi, nakuha pa yun ng magnanakaw. Humility produces obedience. Praise God. Obey God's will. Ayan. Humility produces obedience. Kapag sinabi ni God, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Pag sinabi ni God na huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil may gagawin ang Diyos sa iyo. Ibinaba ni King Jehoshaphat yung kanyang ego at nagkaroon siya ng cooperation and collaboration sa Lord. May mga bagay, sabi ko nga kanina, na hindi natin alam paano ayusin. Kaya dapat focus our eyes unto the Lord. Kung saan tayo nagpo-focus, yun yung namamagnify. Di ba? Ang focus mo puro problema, pero yung problema, i-focus mo ng pangako ng Diyos, yun ang mamagnify. At yun ang magkakaroon ng miracle sa bawat isa. Amen? Remember, Pastor Cookie,
message last Monday, March 3. Kapag sinabi ni Lord na mahirap, dapat ang tanong natin, paano? Hindi why, hindi what. Paano, Lord? Amen? Paano ko ba ito malulusutan, Lord? Paano ba ito masusolve, Lord? Amen? Tuturuan ka ng Panginoon. Alam mo, si Lord, hindi siya madamot magbigay ng instruction. Amen? Praise God. Nabibless po ba kayo ngayong gabing ito? Praise God. Promise na po tayo. Yan. Humility advances you into the valley of Veraka, meaning the valley of blessing. Next slide, please. Sabi niyan, after consulting the people, Jehoshaphat. Ay, balik daw. Sorry po. Ayan, thank you po. Ayan. Okay? Sabi po dyan, 2 Chronicles 20 verse 21 to 26. Sabi dyan, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him to the splendor of His holiness as they went out at the head of the army saying, give thanks to the Lord, for His in love endures forever. Verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes. Amen? What a revelation. Amen? Nagpe-praise and worship sila sa Panginoon, pero si Lord nag-set ng ambush. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah. They were defeated. Ito yung turo ni Pastor Chris last February 24. Kantahan mo yung problema. Nung narinig ko po yon, nung pag-uwi ko sa bahay, taga Bulacan po kami ni Pastor Mayet. Pag-uwi ko sa bahay, inilatag ko sa kama ko yung water bill, Meralco bill, yung calendar ko, yung wallet ko. Ginantahan ko, kapatid. Sabi ko, this is how fight my battles. This is how, diba? This is how fight my battles. Ikaw, water bill, babayaran ka ni Lord. Sabi ko sa kanya, this is how fight my battles. Ikaw, electric bill, babayaran ka ni Lord. This is how fight my battles. Ikaw, wallet, lalagyan ka uli ni Lord. Amen. Kantahan mo ang problema. Amen. Pero alam nyo, may mas malalim pa na worship sa Lord. Amen. Alam mo, nung nag-decide ka pumunta dito, worship na yan sa Lord. Kayo po na nandyan sa Facebook, nung nag-decide po kayo na manood, worship nyo yan sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, grabe. Meron ka ng pinagdadaanan sa buhay, nananalangin ka pa rin. Worship yan sa Panginoon. Meron ka ng sakit, nagsiserve ka pa sa Lord. Worship yan sa Panginoon. Kaya yung kingdom of hell, gulong-gulo sila. Ang dami ko nang pinadala dito. Pero bakit nagsiserve pa sa Lord? Nagpo-forward pa, nagwo-worship pa. Amen? Praise God. Verse 23. The Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Yung mga kalaban, yung tatlong kaharian, sila ang nagkagulo, sila ang nag-away. Amen? Nagpatayan, sila nagpatayan. Nagwo-worship lang yung Judah. Alam mo, kanina habang nagwo-worship tayo, may ginagawa si Lord sa mga buhay natin. Amen? May ginagawa si Lord sa sitwasyon mo. Amen. Praise God. And when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw, oh my God, they saw only dead body lying on the ground. Praise God. Nakita nila ng mga taga-Judah na yung mga kaaway nila, sila nagpatayan, ni isa walang natira. Amen? Grabe ang praise and worship na meron tayo sa Lord. Amen? Praise God. Praise God.
Sabi pa dito, verse 25, so Jehoshaphat and his men went to carry all of their plunder. They found among them a great amount of equipment and clothing and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. Oh my God. Nakuha niyo ba yung revelation? Sabi doon, 3 araw nila yung mga naiwan na kayamanan ng mga kalaban nila. 3 araw nila kinukuha. Amen? Alam mo mga kapatid, sino dito naniniwala? Pupulot ka ng pagpapala mula sa Panginoon. Amen? Praise God. Darating yan sa iyo in Jesus' name. Hallelujah. Verse 26, sabi diyan, on the 4th day, they assembled in the valley of Berakad, where they praised the Lord. This is what is called the valley of Beraka to this day. Dahil sa kanilang pagsunod sa sinabi ng propeta at pag-awit sa gitna ng labanan, God fight for His people. God fights for His people. Ipinagtatanggol at ipinaglalaban ka ng Diyos mo. Ng Diyos natin. Amen? Praise God. The battle was won not by Judah's military might, but God's intervention. He caused the enemy forces to turn each other, resulting in their complete destruction. This underscores the truth that God is our ultimate protector, that we cannot trust Him to fight our battles. Amen? Nakangiti, marami dito nakangiti, pero may battle yan. Pero huwag ka mag-alala. Ipagtatanggol at ipaglalaban ka ng Diyos. Kapag ang Diyos ang kakampi mo, sigurado ang panalo mo. Amen? Hallelujah. Sa pamamagitan ng kababaang loob, ipagtatanggol tayo ng Diyos. Promise of the Valley of Blessing. Number 1, God's protection and deliverance. Victory through faith. God's abundant blessing. The power of praise. And a place of rest and peace. Amen? Praise God. Hallelujah. The valley of blessing serve as a powerful reminder that God is faithful and His promises are true. He will fight our battles, deliver us from the enemies, and lead us to victory. We can trust in His power and His love, and we can always find hope and strength in His promises. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sige po, yung the best na palakpak sa Panginoon. Alam mo yung umaabot sa langit. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Summary, humility is a weapon. Humility admits your limitation. Humility acknowledges that only God has the power to help you. Humility asks God for a word of knowledge and instruction. Promise, humility advances you into the valley of blessing. God bless everyone. To God be all the glory. Praise God. Thank you, Lord God. Sabi ni Pastor Art, saan mo nahanap? Tagal na yan sa atin, sa Word of Grace pa. So, nakaka-bless. And so, Pastor Aaron and Donna, we will sing that song. This is how I fight my battle, Pastor A. Pero bago tayo kumanta, I want you to think of a battle and maniwala tayo. Sabi nga, kantahan mo lang yung problema mo, sabi ni Pastor Chris, di ba? And habang umaawit tayo, concentrate on the singing, on the worship, and God is going to do something mighty dun sa mga problema. So think about it, no? Kung ano yung gusto nyong, kahit hindi siya problema, meron kang project, meron kang gustong gawin na ano na, Lord, ayun ang kakantahan natin. No? Okay, may business or finances.
This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. This is how. This is how I fight. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Praise God. Thank you, Lord. So naisip nyo na, no? Yung lahat ng mga ano yon. In Jesus' name, may ambush na ginagawa sila. Amen. We have to believe what happened kay King Jehoshaphat mangyayari because we're humble enough to worship. Imagine. So I'll ask Pastor Daniel to, nasan si Pastor? Magda-WK ka sa aming lahat. Hindi naman call out. Ay, hindi. Alika. Magda-WK mo. Wala na. Kung ano sabihin mo. Maglang po. Sige po. Pwede po ba tayo? Let's pray in the Spirit. Shakatarabakeo teremasandarabababakatarararabababakea. Rubororobo kurabarararababababababa. Kurabarararababababa shikatarararababababa. Kurabararararariandararababababa shikatarararababababa. Kurabarararabababababa katararararaya shikatarararababababa. Alam mo, meron kang ipinagbuntis in prayer pero na-abort, pero tonight, inilalagay ng Panginoon uli yung prayer na yan. At meron dito, alam mo,
malapit mo nang ipanganak yung panalangin mo na yon in Jesus' name. Meron dito nag-uumpisa na ipanganak yung panalangin mo in the name of Jesus. Meron dito 9 months na, meron dito 7 months na. Hallelujah! Patuloy mong pagtiwalaanan ang Diyos na darating yan sa iyo in the name of Jesus. Hallelujah! Yung business mo, mag-i-increase yan, mag-i-increase yan, mag-i-increase yan, mag-i-expand yan in the name of Jesus. Meron dito, dadalhin ka ng Panginoon sa iba't ibang mga bansa. Hallelujah! Para ma-explore mo, para makita mo yung ginawa ng Diyos in the name of Jesus. Meron ka, hallelujah, shikatarabakandarabababa. Meron kang makuklose na deal na para sa iyo in the name of Jesus. Claim it by faith. Claim it by faith. Claim it by faith in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba pakitaas ang inyong mga kamay at sa oras na ito, shikaparanekemeyone miendarabababa shandararababa hundororobobobo shetarabababa. At alam nyo po, kaya ako po pinataas yung kamay nyo kasi nakakita po ako ng oil sa pino-pour out niya. Hallelujah. I-receive nyo po yung banal na langis ng Panginoon. Anumang mapatungan ng mga kamay na yan, in the name of Jesus, hallelujah, makakaranas ng pagpapala mula sa Panginoon. In Jesus' name, ipatong mo yan sa may mga sakit. Ipatong mo yan sa wallet mo. Ipatong mo yan sa mga anak mo. Ipatong mo yan sa mga sa asawa mo. Hallelujah. In the name of Jesus. Ipatong mo yan sa ministry mo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Handarabashanda. Ipatong mo yang kamay mo sa business mo. Hallelujah. Hallelujah. Ipatong mo yan sa checkbook mo. Hallelujah. Ipatong mo yan sa bankbook mo. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, precious Holy Spirit. Lord, maraming salamat, Panginoon. At alam niyo po, nakakita po ako na ano ba ito tawag dito? Yung bakal na tali at napigtas po in the name of Jesus. Tonight, hallelujah, may inire-release ang Diyos sa iyo and God will surprise you more in Jesus' name. Hallelujah. Mag-expect ka, kapatid. Hallelujah. Hinahanap ng Diyos ang puso ng may expectation sa Kanya. In the name of Jesus. Pag-uwi mo sa gabing ito, mag-expect ka in the name of Jesus. Makikita mo yan in reality in Jesus' name. Thank you, Father. To God be all the glory in Jesus' name.